99% ng kababaihan ang patuloy na nagbibigay sa kanilang pamilya araw-araw, ngunit madalas hindi napapansin. Isa ka ba sa kanila? Isang babae ang umuwi mula sa trabaho, pagod na pagod at halos wala ng lakas. Ngunit pagdating sa bahay, wala siyang pahinga. Nagsimula na naman ang isa na namang round ng trabaho. Pinulot niya ang maruruming damit na iniwan ng kanyang asawa sa sahig. Nagluto siya ng hapunan. Pinupulot ang mga kalat ng kanyang mga anak, hinahanap ang mga nawawalang susi at kung ano-ano pang mga bagay na nagkakalat lang. At pinaghahain pa niya ng pagkain ang kanyang asawa na para bang isa itong batang kailangan pang alagaan. Sa gabing iyon, nagtaas ng boses ang kanyang asawa at sinabi, "Nakalimutan mo akong dalhan ng tubig." Tumingin siya sa kanya. Ang mga mata niya ay puno ng matagal ng naipong pagod. Sa unang pagkakataon, buong tapang siyang sumagot, "May isang anak na akong pinalaki ng may pagmamahal. Hindi ako nagpakasal para mag-alaga ng dalawa." Mga kapatid na babae, pamilyar ba ang kwentong ito sa inyo? Ang isang asawang babae ay hindi katulong sa bahay. Hindi rin siya isang anino na umiikot lamang sa kanyang asawa. Ang pag-aasawa ay hindi tungkol sa isang taong nagdadala ng lahat ng responsibilidad habang ang isa ay naghihintay lang na pagsisilbihan. Ayon sa kalooban ng Diyos, ang mag-asawa ay may kanya-kanyang papel. Ngunit higit sa lahat, sila ay magkasamang naglalakad, nagsusuportahan, nagbabahagi ng responsibilidad at sabay na humaharap sa buhay araw-araw. Ang isang tunay na pinagpalang pagsasama ay hindi tungkol sa tahimik na pagtitiis ng isang tao, kundi sa pagiging nakikita, nauunawaan at sinasamahan. Dear sisters, kung ikaw ay nakakaramdam ng pagod, hindi napapansin o may mali sa inyong pagsasama, mag-comment ng amen at ibahagi ang inyong mga nararamdaman. At kung nais mong mas maunawaan ang halaga ng babae sa mata ng Diyos at ang tunay na kahulugan ng kasal, i-message mo kami at anyayahan ka naming sumali sa aming free online Bible study gabi-gabi po, 7:30, kung saan sabay-sabay nating pag-aralan ang mga salita ng Diyos at makakatanggap ng kaliwanagan, lakas at suporta. God bless po.